Aqua! This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of April. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aquarians? Kamusta ang kabuhayan? Okay? Isang love connection na I feel nagpapakiramdaman kayo at because hindi nagkakausap na mabuti, hindi tama yung mga assumptions. Let's see. Aqua, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of April. Let's see. Aqua. Para sa mga bagong clients, message me first. Huwag magtitiwala basta-basta sa mga nagme-message sa inyo. Ingat sa mga scammers, okay? Sa ating mga crystals, naka-sale pa rin, so take advantage of the discounted price. Aqua. Aqua, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of April. Let's see kung anong meron para sa mga Aquarians. Aqua, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of April. Let's see it. Anong chismis? Umangat. Okay. Same old cycle, the Wheel of Fortune, hindi naging favorable sa'yo ang love connection na to. This is a very strong soul connection, but I don't feel na tapos na ang cycle na to. Okay? Maaaring meron pang mga tinatapos. Let's see. Anong meron para sa mga Aquarians? Lover's card. Alam mo na you acknowledge, na this is a very strong soulmate connection, pero hindi ko nararamdaman yung genuine offer or yung consistency or yung commitment sa connection na to. Sabi ng mga Aquarians, hindi siya interesado, medyo off na yung energy. This is an Aquarian energy. Hindi ka masyadong interesado if hindi mo maramdaman yung solid commitment. Sabi mo, hindi ito yung ideal situation na gusto mo. Okay? Hierophant is the energy of kasal, engagement, promise of love. I feel ko ano tong love commitment na to na may kasal, kung ano man tong promise of love, promise of commitment, long-term commitment, hindi nakabuti para sa'yo. Hindi naging favorable para sa'yo tong situation na to. At right now, sabi mo, wait lang, ayaw mong magmadali in making a decision. You acknowledge kung ano man yung like kung may vows, kung may kasal, kung may pangako here, you acknowledge na hindi favorable sa'yo to, but sabi mo, wait lang, pag-iisipang mabuti. Some big decisions takes time para, para bitiwan yung kung bibigyan ng another chance or i-end to. Walang naging pagbabago sa love connection na to, pero nandyan ka pa rin sa same old connection. And I feel parang nawawala na yung passion sa love connection na to. Sabi ng masculine sa connection na to, dinedetach na rin niya ang energy niya dito and sabi niya napaka-toxic. Nandito ka pa rin naman na parang energetically attached, but sabi mo maraming bagay na kailangang mas bigyan ng attention, which is the finances, yung mga goals, Right now, there's an energy here also na sabi mo, may mga connections na hindi naman madaling bitiwan, but nahirapan ka, Parang this is the energy of nadideplete yung energy mo, nadideplete yung resources mo, love man to, energy man to, or resources na pera. And sabi mo, hindi mo rin alam kung kailan ka makaka-detach dito, pero nahihirapan ka. Nililimitahan mo yung mga kaya mong ibigay, sustento, binibigay na panahon, pagmamahal, pagtitiwala. Sabi mo, mahalaga, ang connection na mahalaga. But kung sinungaling, hindi mo pagkakatiwalaan. Okay? Malinaw para sa'yo na gusto mo ng truth and victory at kung hindi mo nakikita ang truth at victory sa situation na to, para sa'yo, tapos na. Hindi mo na minamanifest din, may mga connections na binitiwan ka and you're not manifesting na i-rebuild ang isang connection na nasira paulit-ulit. At there is a connection here na parang naging atras-abante ka din bago mo talikuran at bitiwan at ngayon, sabi mo, ngayon na nakapag-decide ka na, hindi mo naman planong balikan pa yon kasi binigyan mo na ng maraming chances at wala namang naging pagbabago, na hurt ka lang, na disappoint ka lang. Okay? You might be dealing with a Sag, Virgo, Aries, Capricorn, Scorpio, Taurus, Gemini, Kapwa, Aqua. Let's see.
Ano meron para sa mga Aquarians? The reason for the reading is trying to avoid conflict. Trying to avoid conflict, tinatanggal mo yung atensyon and energy mo, time spent sa mga tao na to. Naging honest ka naman, nasabi mo sa ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng toxicity, pagod ka nang magpaliwanag, pagod ka na sa gulo. Recent past, there's an energy here of Empress, long-term partner, mommy energy, wifey energy, na right now, parang hindi na rin makitang long-term ang relationship na to. Okay? Para sa may mga anak, I feel na there's a mommy energy here na kino-question niya ang pagiging nanay niya. Pero sabi niya, gusto niyang ipaglaban yung connection na to, na parang priority ang anak, dapat ayusin to, kung kayang like ibigay yung more time para sa kids, okay? I feel, no, kasi pag ang mommy ay nagtatrabaho, nawawala ng time sa anak, so sabi niya is, kapag nakakuha siya ng extra time, talagang ibibigay niya yon para sa anak niya, okay? Ilalaban niya yung connection at yung future na alam niyang deserve nung anak niya, yung best future na alam niya at kaya niyang ibigay. But right now, parang nawawala yung optimism sa mommy energy na to, na sabi niya is, na kaya pa ba niyang bawiin yung mga time na yon, or kaya ba niyang bilhin ng mga kaya niyang ibigay na gifts sa mga bata, yung pagkukulang niya. Meron siya mga introspection about ano ba talaga yung tamang energy bilang isang mommy. May prayers and manifestations here na sana kung ano yung mga mabibigat na energy, mga resentment matapos na, mabigyan ng solusyon because mahalaga ang relationship, tradition, family para sa mga aqua. Okay? And there's also an energy here for some of you na pagod ng magbigay ng effort, lalo na kung mabigat yung energy, kahit anong klaseng connection pa to. Okay? Nahahati. There's an energy here, sabi ng mga Aquarians, pagod nang magpaliwanag sa kanyang person. Marami siyang gustong sabihin, but sabi niya, lagi namang nami-misinterpret, so wag na lang. Sabi ng person ng mga Aquarians, kayang, kumbaga, nag-work on sa healing and nagfo-focus sa mga bagay na mahalaga. Kung may mga bagay daw na hindi kayang ayusin for now, kung kayang ayusin ang finances for now at mga ibang bagay, yun na lang yung uunahin. But this person ay gustong kausapin ang mga Aquarians to help heal the situation. Okay? So, may fear and doubt here kung matatapos pa ba itong broken heart energy na to. Okay? To heal the broken heart, to balance the energy, to heal your heart chakra, Madagascar, rose quartz, the pink crystal. Okay? To have mental clarity and stronger connection with the divine, amethyst crystal, ang ating purple crystal. Okay? To protect your energy and to shoo away negative energy, anti-evil eye, para may protection ka sa evil eye, the Madagascar black tourmaline. Napakaganda ng black tourmaline sa protection of your energy. Okay? Spiritual protection also, amethyst. Kung prone ka din sa evil eye, sa usog, okay? Sa mga negative energy sa paligid mo. Alright, so, until the end of July, may mga hinihintay na conversation, communication, waiting for a good news, waiting for a good outcome. But I feel, sabi ng mga aqua, kung may hinihintay na blessing, finances, or good news about relationship, sabi niya, hindi niya yun masyadong hihintayin, lalo na kung relationship, because hindi naman niya control yung situation. Mag-move forward siya, and meron siyang mga hahabulin na mga goals, meron siyang hahabulin na mga pangarap, financial stability, okay? Whew! Someone is waiting para sa conversation. Someone is waiting for the Aquarians na mag-reply ang mga Aquarians. I feel may nag-shoot ng message here at hinihintay lang na mag-reply ang mga Aquarians. But the Aquarians are already moving forward. Nagbabalance, maraming ginagawa, maraming iniisip. Wala nang plano, pagod na ang mga Aquarians sa connection na to. And takot na rin na parang
familiar na dun sa energy na toxic. So I feel, no, ayaw na, for some of the Aquarians, ayaw nang bigyan ng pagtitiwala ang connection na to. Because maaari na namang maramdaman if ever na magkaroon ng communication na hindi talaga energetically aligned. At kung ano yung mga like expectations, no, for some of you na nag-expect na magkakaroon ng magandang outcome, I feel you might realize na nagsayang na naman ang panahon sa connection na to. Alam ng mga Aquarians, malinaw na hindi tamang desisyon na balikan pa at i-rekindle ang connection na to. Let's see. Alam mo yun, pag umikot na sa ganong pattern, dapat may realization ka na if you have done the same things over and over again, then why are you expecting a different outcome? See? Knight of Cups, shallow apology, hindi totoong offer of love, hindi totoong apology. Kung ano man yung personal agenda ng tao na to, eventually madi-decipher ng mga Aquarians na fake lang to. Okay? You might be dealing with a Cancer, Taurus, Leo. Okay. So, I feel na bigyan na ng maraming chances ang connection na to. At pagod na yung mga Aquarians, kumbaga parang nagiging polite na lang eh. I-reply, but for some Aquarians, sarado na yung pinto, hindi na sasagot. Kasi alam mo na yung outcome. Wala rin akong nakita na positive transformation energy here. So, tama yung decision, no? Na huwag pagkatiwalaan. For some of you, iba-iba yung degree kasi nung nangyari dito. May mga Aquarians na talagang sabi is wala na to, hindi na to magbabago. For some Aquarians, may konting pag-asa pa. But until the end of July, I feel most of the Aquarians would see na it's a same old cycle, same old heartbreak and pain, same old fake apology, same old fake love. So mag-ingat, okay? Mag-ingat sa person who would try to reconnect with you, especially, no, I'm not saying na this is all love. May nakikita din akong friendship energy dito. Kung sino man tong connection na to, ka-opisina, kung sino man magre-reach out sa'yo. If, no, napatunayan na nung tao na to na hindi mo papagkakatiwalaan, then mag-ingat if ever na may magre-reach out, magre-rekindle ng connection. Okay? Could be kamag-anak na wala, matagal, hindi nag-message, kaibigan, love connection, kung sino man to. Okay? If you feel na parang guilty of like not opening the door, isipin mo rin, huwag mong kakalimutan kung ano rin yung naging experience mo sa person na to at kung talagang may nagbago na ba. Because I feel same old yung energy nung person na to. Okay? So, ingat. Message me for personal reading. And kung paano magkaroon ng high quality, blessed, cleanse, and ritualize. Lahat ng crystals natin ay may orasyon. Alright? That will be the Aquarian reading for the bonus reading for the month of April. PM me for your personal reading and see you again in a few days for your May reading. Bye-bye, everyone!